kahapon na windang. Etong si Senate President Chis Escudero dun sa inilabas na article ng Rappler. At ayon po kay Senator Chis Escudero o Senate President Chis Escudero, ito daw po mga kababayang kamara, hindi, ayon sa kanya, demolition job lamang daw po ito. Tapos may mga pinatutungkulan siya mga tao. So ngayon, sinagot po yan ng kamara. Sabi po ng kamara mga kababayan, ayon po dito, sa Abante TNT tunay na tablodista, Kamarato Dutangge sa demolition job versus Chis Escudero. So basahin po natin yung nilalaman. Eto daw, itinanggi ng kamara ang aligasyon ni Senate President Francis Chis Escudero na ang mga kongresista ang nasa likod ng umano'y demolition job laban po sa kanya. Siguro sa sitwasyong ito, it's not me, it's you na yung issue na yan. Hindi na po kami ang may problema. O dito, ani ng House Spokesperson, Princess Abante, sa panayam ng unang balita nitong Agosto 13. Wala pong nanggagaling sa House. Ang tutok po ng House of Representatives ay ang trabaho at tungkulin nito. Ang trabaho ng House ay hindi po magsimula ng anumang away kahit kanino man. Dagdag pa ni Abante. Hinamon din ni Abante si Escudero na pangalanan na lamang ang sinasabi nitong may pakana ng demolition job laban po sa kanya. Yan po yung pagkakasabi dito Siguro maganda pangalanan po ninyo o pangalanan po kung sino yung tinutukoy niya kasi napakarami pong members ng House ayon kay Abante. Sinabi ni Escudero na ang demolition job ang pag-uugnay sa kanya sa isang top 15 contractors ng flood control projects mga kababayan. Anin ni Escudero, bahagi umano ito ng demolition job laban sa kanya ng mga nagtutulak ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, partikular na mula daw po sa Kamara. Ito kasi ang problema mga kababayan Kapag ka si Escudero ang pinag-uusapan, kapag ka nabibisto sila, ipinapahid nila yung kasalanan nila sa ibang tao. Sinisisi nila na ito lamang daw po ay paninira about po sa kanya. Pero kung titingnan po talaga natin, yung totoo, inamin naman po niya. Nakilala niya yung tao, kilala niya yung may-ari ng yung construction company, taga kanila, kababayan niya, and then naging donor ng kanyang campaign. So ibig sabihin, malapit po yan kay Senate President Chis Escudero. Kaya kung iisipin po natin mga kababayan, hindi po demolition job yan sa kanya. Talagang nagkataon lang na lumabas na donor po niya yung isang or yung contractor, yung may-ari ng construction company na talagang nakakuha ng maraming kontrata sa gobyerno. Alam nyo, kahit itanggi ni Senate President Chis Escudero yan, hindi pa rin may iwasan na isipin ng mga kababayang Pilipino po natin na namuhunan lamang ng 30 million yung construction company na yon para umani mga kababayan ng napakaraming proyekto galing po sa gobyerno sa pamamagitan ng tulong ni Senate President Chis Escudero. Hindi po may iwasan yan na isipin ng mga kababayang Pilipino po natin, lalo na at naging donor po yon sa campaign. Ano po sa campaign? Funds ni Senate President Chis Escudero noong 2022 national election. So ngayon, lahat kayo mapapaisip. 'Di ba lahat kayo mapapaisip? Dahil nga naging mainit yung usapin dati patungkol do sa PhilHealth. Bakit ang PhilHealth tinanggalan ng pondo? Bakit ang DepEd binawasan ng pondo mga kababayan or budget noong mga panahon na pinag-uusapan po yung budget for 2025? Taong kasalukuyan mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo, meron po tayong nakitang isang balita patungkol po dyan. Kasi nga naman, noong impeachment na yon. Pangalawa, tanggalin lang natin yan si Tiangco mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, meron po tayong nakitang napaliwanag patungkol po mga kababayan sa kung bakit tinanggalan daw ng pondo yung PhilHealth, bakit binawasan ng pondo or ng budget, eto daw pong etong DepEd. So ngayon, lahat kayo mapapaisip na kaya pala ginawa yon para maisingit yung 142 billion na insertion ni Senate President Chis Escudero. Kasi nga naman daw, kung sa House pag-uusapan yan, hindi talaga gugustuhin ng House na tanggalan ng budget ang PhilHealth at tanggalan ng budget or kaltasan ng budget mga kababayan, eto daw pong DepEd. So lahat kayo magkakaroon ng idea kung sino po talaga ang nasa likod ng lahat ng yon. So ito, pakinggan po natin itong nakita nating balita. Galing po dito sa Facebook page na Juan Sandugo. Yan po yung source natin Ayon po dito,
Grabe ginawa nilang paninira kay Speaker Martin Romualdez at sa House noon. Tapos tahimik lang sila sa Senado. Sila yata ang nag-hocus-pocus ng GAA for 2025 mga kababayan para maipasok yung insertion na 142 billion pesos. Ang ginawa nila, tinanggal nila yung budget for PhilHealth, di umano, tapos binawasan nila ng budget yung DepEd. Tapos ang nangyari noon, sino ang naipit? Yung Kamara. Tapos yung mga nasa Senado, tahimik lang. So ganito pala yung nangyari dito. Ito, pakinggan natin. Ito ang hindi naaalala ng tao. Ang House gumawa ng panukalang budget. Okay? Nag-approve ang House of Representatives ng budget. Ngayon, sa budget na yon, kung titignan ninyo, nandyan lang naman, public document, pwede niyong kunin sa Secretariat, hindi nawala yung PhilHealth budget. Intact sa version ng House. Hindi nabawasan yung Department of Education budget. Biruin nyo mismo ang nagsasalita etong si Congressman o etong si Representative Ronaldo Ronnie B. Puno. Mga kababayan, Antipolo City First District po yan. Representative ng Antipolo, mga kababayan. So ngayon, ayon po sa kanya, sa tagal na daw pong gumagawa ng House, mga kababayan, lalo na pagka pinag-uusapan etong budget, tuwing taon or taon-taon, hindi daw po nawala yung budget para sa PhilHealth. Hindi daw po nabawasan yung budget para sa education. So ngayon, ang nakakapagtaka daw po dito, bakit pagdating ng Senado, mga kababayan, yung budget para sa PhilHealth nawala. Yung budget para sa education nabawasan. So ngayon, magkaka-idea kayo, bakit nangyari yon? Tapos biglang bubulagain na lang tayo na meron palang insertion na nagkakahalaga ng 142 billion at napunta sa hindi naman makabuluhan na bagay at ngayon ay hinahanap ng mamamayan kung saan napunta. Diba? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Intact. In fact, mataas. Ang nabawasan dito sa House, yung Public Works budget. Tama. Okay? Tignan niyo yan. Yan ang pinadala sa Senado. Ngayon, ang finally lumabas, natanggal yung PhilHealth Trust Fund, nabawasan yung Department of Education, nadagdagan ang Public Works budget. Ngayon, gusto namin malaman, sinong nagpalit nun? Paano nangyari yun? Sino talaga ang nagtanggal? Paano natanggal yung PhilHealth budget? Kasi alam ko, hindi dito sa House of Representatives yun. Dahil ang pinadala namin sa kanila, buo pa yun. Biruin nyo kung gaano kasakit ito. Kung gaano kasakit ito sa mamamayang Pilipino. Biruin nyo noong mga panahon na pinag-uusapan yung pagkakatanggal sa budget, mga kababayan, ng PhilHealth. Nung binawasan yung budget ng DepEd, umani po ng samut-sare na mga salita galing sa mamamayang Pilipino ang presidente at saka po ang House of Representatives, mga kababayan. Yung Senado tahimik lang. Tapos mababalitaan natin na ganito pala yung nangyari. Na pagdating pala po sa House, hindi pala po talaga tinatanggal yung budget para sa PhilHealth. Hindi binabawasan yung budget para sa DepEd, mga kababayan. Tapos pagdating ng Senado, bigla na lang tayong sinalubong, mga kababayan, ng isang balita na kung saan tinapik etong PhilHealth dahil hindi daw po ginagastos yung pondo na natutulog. Diba? Tapos may mga ganito na pala na kaya pala tinanggalan ng subsidy, mga kababayan, yung PhilHealth, kaya pala binawasan ng budget yung DepEd kasi may isisingit pala na 142 billion pesos. Diba? Lahat kayo, mga kababayan, manggigigil eh. Diba? Pagka naisip ninyo, ganun pala yung ginawa nila, lahat kayo manggigigil. Kasi mali pala tayo, mali pala kayo, yung mga didishit dyan especially, mali kayo ng taong hinusgahan ng mga panahon na pinag-uusapan yan. Sino ba ang dinikdik ng dinikdik dyan? Si House Speaker Martin Romualdez, yung Kamara, yan yung malimit dikdikin dyan at si PBBM. Pero lingid pala sa kaalaman nating lahat na sa Kamara pala, hindi pala talaga tinatanggal yung subsidy para sa PhilHealth at hindi pala po binabawasan yung budget para sa PhilHealth. So ang tanong dito, bakit nawala yung budget para sa PhilHealth? Bakit nawala yung budget para sa PhilHealth at bakit binawasan yung budget para sa DepEd nung nakarating na sa Senado yung pagdedesisyon? Diba ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sino yung bumawas sa Department of Education budget, sa DepEd? Kasi pag alis dito sa House nun,
Kompleto pa yon, mataas pa yon. Kami yung nagbawas ng DPWH budget, sino ang nagdagdag ngayon yan? Diba? Alam ko, hindi nadagdag yan dito dahil pagdating dun sa Senado, bawas yun. Okay? Bukod doon, aalamin na rin natin siguro, ito na rin na kaya gusto namin tumulong din sa ating Pangulo na talagang sinisiyasat niya ng mabuti ito. At gusto rin natin... So parang ang sinasabi dito ni Representative Puno, ang sinasabi niya dito sa Senado din nagdagan, sa Senado din binawasan, at sa Senado din inalis yung budget ng PhilHealth. Diba? Lahat kayo mapapaisip, ganun yung pinupunto niya dito mga kababayan eh. Sa Senado na wala ng subsidy ang PhilHealth at sa Senado din tinapyas yung budget ng DepEd. Lahat malaman ito. Sino ba ang nakinabang dito sa pagpalit lahat nito? Sino ang nakinabang sa pagdagdag ng DPWH budget? Ang pagdagdag ng DPWH budget ay nanggaling sa pagbawas ng DepEd at yung pagtanggal ng trust fund. Okay? Napunta sa DPWH budget, sa madaling sabi, may nakinabang doon. Oh, ayan! Totoo ba yung sinasabi ni Senator Soto na napunta lahat yan sa Senado? At... Oh, ayan! Biruin niyo mga kababayan na ngayon nagtatanong na etong si Representative Puno kung tama ba yung sinasabi ni Tito Sen na yan po ay napunta sa Senado. Kasi nga naman mga kababayan, biruin nyo kung walang alam, yung lungsod ng, or yung lalawigan ng Bulacan doon sa mga flood control project, ang tanong, saan napunta yung 12 billion pesos na budget na nakalaan para po doon sa Bulacan? Galing sa insertion ni Senate President Chis Escudero. Saan pa napunta yung iba pa mga parte ng 142 billion pesos na yon? Diba? Bakit binabaha pa rin yung Sorsogon? Bakit binabaha pa rin yung Bicol? Diba ngayon mga kababayan, yan yung pinakadapat lumabas or pinakadapat masagot. Dahil nga marami sa mga kababayan Pilipino po natin na naghihintay ng kasagutan patungkol po dito. Marami ang nagalit, oo, nung binawasan yung pondo or nung tinanggal yung subsidy ng gobyerno dyan po sa PhilHealth. Marami ang nagalit nung binawasan yung pondo or budget para po sa DepEd. At ang pinakamasakla pa dito, mali yung inakusahan ng mamamayang Pilipino noong mga panahon na yon. Kaya pala mga kababayan, confident si House Speaker Martin Romualdez na wala silang ginawang hocus-pocus doon noong mga panahon na yon. Kaya pala ganun na lamang mga kababayan katinde yung pagiging confident niya na tama yung ginawa namin. Kasi nga, pagdating pala sa Kamara, wala pala talagang binabawas, wala palang inaalis na pondo sa PhilHealth. Walang binabawas sa DepEd. So ngayon, ang tanong dito, maliwanag yung sinasabi ni Representative Puno na sa Senado nangyari, di umano yung hocus-pocus. Diba? So ngayon, ituloy pa natin. Sa liderato ng Senado. Gusto rin namin malaman. Kasi ang House ang sinisisi. Hindi ko malaman bakit. Alam mo, 20th Congress ako, wala ako sa 19th. So, nung tinitignan ko itong kontrobersyang ito, outsider ako. Hindi ko makita eh. Dahil andyan ang House version, pumunta sa Senado. Nagkalintik-lintikan doon, pagbalik dito, bakit yung House yung sinisisi? Oh, ayan. Diba? At least ngayon, lumalabas na yung totoo. At least ngayon, yung mamamayang Pilipino natin, talagang magtataka na, oo nga no, kung iisipin nyo, nung pinag-uusapan naman sa House yung 2025 yung 2025 budget na yan or national budget na yan, wala naman talagang inaalis na pondo ang House or subsidy ang House dito sa PhilHealth. Wala naman din tinatapya sa DepEd. Doon lang talaga nagkaroon ng problema nung napapunta na sa Senado po yan. Kasi nga ang katuwiran po ng Senado ng mga panahon na yon, kung matatandaan nyo, kaya nila tinanggalan ng subsidy etong PhilHealth kasi nga hindi daw po ginagastos yung 600 billion na natutulog diyan po mga kababayan na pondo ng PhilHealth. 600 billion o 500 billion, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. And then mga kababayan, yung paliwanag naman nila sa DepEd, yun yung hindi natin nakuha. Ano po noong mga panahon na yun kung bakit nila tinapyasan yung budget about po do sa DepEd. Ang pagkakaalam ko lang, at natatandaan ko noong mga panahon na yan, ang sinasabi nila, pinarusahan lang nila etong PhilHealth kasi nga hindi ginagalaw yung natutulog na pondo diyan po sa PhilHealth na yan.
Kasi kung tutuusin po talaga para maliwanag sa kaalaman ng iba, yun po kasing taunan na budget na napapapunta po sa PhilHealth, hindi po yun mga kababayan talagang totally budget. Yun po ay subsidy ng gobyerno. Ano po, tulong ng gobyerno dyan po sa departamento ng PhilHealth. Ano po, at ang PhilHealth kaya niyang kumuha ng sarili po niyang pondo kasi nga meron tayong mga distributor, yun po yung kayo, yung mga naghuhulog dyan po sa PhilHealth mga kababayan. So ngayon ang PhilHealth kaya niyang mag-gain ng sarili po niyang pondo. Pero dahil nga ang meron tayong gobyerno na umuusad mga kababayan at nananatiling buhay, tumutulong po sila sa PhilHealth sa pamamagitan ng subsidy. Yung mga marurunong dyan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali sa aking paliwanag. Anyway, mga kababayan, so maliwanag naman yung sinasabi dito ni Representative Puno na talagang sa House wala pong problema. Nagkaroon lang ng problema, nagkandaletse-letse lang nung napapunta daw po sa Senado. Kasi nga naman mga kababayan, kaya pala tinanggalan ng subsidy ng PhilHealth, kaya pala tinanggalan ng, or binawasan ng pondo etong DepEd para pala maipasok yung insertion ng 142 billion pesos. At yan yung nakakagulat dahil gusto nating malaman kung saan po napunta yan. Maraming mga katanungan ng mamamayang Pilipino na dapat po nilang masagot. Kasi biruin nyo, hanggat hindi po sinasagot ito ni Senate President Chis Escudero ng paulit-ulit kung saan napunta yung 142 billion pesos na insertion nila at kung kanino nila ipinamahagi yan at kung sino yung mga kontraktor na nakatanggap ng kontrata galing po dito sa insertion na ito, talagang na nakalaan para sa mga flood control project, talagang magtatanong at magtatanong ng paulit-ulit ang mamamayang Pilipino.